Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa diode. Meron nga tayo ditong 3 pirasong diode. Una, itong pinakamaliit nasa mga 1 ampere. Pangalawa, 3 ampere. At yung sumunod na pinakamalaki ay 6 ampere. Ngayon sa videong ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba ang trabaho ng diode, saan ginagamit ang diode. Guys, ang diode ay karaniwan nating makita sa mga appliances. Halimbawa sa TV, computer, stereo, amplifier at marami pang iba na kakakitaan natin ng diode. Ngayon, ginawan ko siya ng symbol dito. Ito siya. Ganito ang symbol ng diode. Meron siyang dalawang terminal. Una, itong tinatawag na positive at saka meron siyang negative. Yung positive niya ay tinatawag na anode at yung namang negative ay tinatawag na cathode. Ngayon, ang diode ay meron tinatawag na forward at reverse bias. Pag sinabing forward bias, halimbawa ang kuryente ay papasok dito sa positive at lalabas na ng negative, yun ang tinatawag na forward bias. Pero, pagpasok dito sa negative, hindi na siya makakalabas papuntang positive. Yun ang tinatawag na reverse bias. Hindi na makakabalik yung kuryente kasi inaalo lang ng diode ang takbo ng kuryente sa isang direksyon. Halimbawa natin sa isang kanal na may dumadaloy na tubig. Once ang tubig na dumadaloy sa isang kanal ay puro pakanan, hindi na siya pwedeng bumalik pakaliwa. Ganon ang trabaho ng diode. One direction ang daloy ng kuryente. Ang isa pang trabaho ng diode ay yung tinatawag na rectification. Pag sinabing rectification, yung AC volt ay kino-convert niya to DC volt. Kaya ang diode ay karaniwan din nating makikita sa mga power supply. Hindi mabubuo ang power supply kung walang diode. Dahil nga ang diode, yan ang gumagawa ng DC volt. Ngayon naman guys ay pakikita ko na sa inyo kung paano gumagana at nagpapunction ang isang diode. Meron na tayong wire dito na ikinunik na natin sa battery ng ating motor. Meron din tayo ditong isang bumbilyang 12 volt. Ngayon una natin gagawin, subukan muna natin kung mag-iilaw itong bumbilya. O ayan, nag-ilaw. Then susunod, ilalagyan na natin ng diode. Hanapin lang natin yung positive. Guys, ang positive ng diode ay yung walang guhit na kulay puti. Tapos yung may guhit na puti, yun naman ang negative. Ngayon, yung positive ay siya natin ikukunik sa positive na wire na galing ng battery. Tapos yung negative naman, yun ang ikukunik natin sa ating bumbilya. Tingnan natin kung mag-iilaw siya. So ayan guys, nag-ilaw. Ngayon, babalik rin naman natin. Yung positive ng diode, siya naman natin ikukunik sa bumbilya. Then yung negative ng diode, siya naman natin ikukunik sa positive ng wire na galing naman sa battery. Ngayon, subukan natin kung mag-iilaw. O ayan guys, hindi siya nag-ilaw. Ibig sabihin, ang diode ay merong forward at saka reverse bias. Ngayon naman, ay itetest natin ng diode at gagamit tayo ng analog multitester. Pakikita ko sa inyo ang tamang pag-test ng diode. I-set muna natin ang ating tester sa times 10. Ayan. Guys, sa pag-test ng diode at ang gagamitin nating tester ay analog multitester, baligtad. Ibig sabihin, yung positive ng ating tester ay ikukunik natin dito sa negative ng diode. At yung negative ng ating tester ay siya naman natin ikukunik sa positive ng diode para magkaroon siya ng forward bias. Ibig sabihin ng forward bias, katulad ng nabanggit ko kanina, dadaloy ang kuryente at gagalaw ang pointer ng ating tester. Ngayon, i-test na natin. Hanapin muna natin yung positive. Ayan, ito yung positive nasa kaliwa at dito natin ikukunik yung negative test probe ng ating tester. Then yung positive probe ng ating tester ay siya naman natin ikukunik sa negative ng ating diode. So ayan guys, nakita nyo gumalaw. Ngayon naman ay pagbabalik rin natin yung positive ng ating test probe ay siya natin ikukunik sa negative ng ating diode. Yan, baliktarin natin yung diode.
Then yung negative ng ating tester ay siya naman natin i-connect sa positive ng ating diode. Dapat hindi gagalaw o papalo ang pointer ng ating tester. Once na gumalaw siya ay maituturing na defective o sira ang ating diode. So ayan guys, ganyan ang pag-test ng diode. Ang diode na to ay mai-consider nating buo at pwede nating gamitin. Pero guys, kapag ang diode ay tinis natin sa magkabilang terminal na yan hindi sa gumalaw, kahit pagbalik rin natin at hindi pa rin sa gumalaw, sira din ang ating diode. Dapat isang terminal lang ang magkakaroon ng reading, tapos yung isang terminal hindi natin kakikitaan ng reading. Ganon ang isang good na diode. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat.